Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa aking FB page. Please do follow me on Facebook. At please mag-subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Cheryl Cosim lamang po, para mabalik-balikan nyo yung ating mga episodes, katulad po ng episode natin today. And don't forget to follow us on Spotify, Sagot Ka ni God. Ayan po, yung mga episodes po natin every Friday, di po ba ang pinibigyan nating tuon ng pansin ay ang ating spiritual health? Yung pong mga clips po dyan ay ina-upload po namin on Spotify. Sagot Ka ni God. And for today's episode, mga kapatid, pag-uusapan po natin ang pagiging grateful sa Panginoon. Bakit nga ba ito mahalaga at ano po ang epekto nito sa atin? Minsan kasi 'di ba, grateful lang tayo sa Panginoon kapag lubos ang ating kasiyahan. Pag yung ating hiling ay ibinibigay. Hindi natin alam na mayroon ding mga simpleng bagay na dapat pa rin nating ipinagpapasalamat. Simulan na po natin, mga kapatid, ang usapang tutulong po sa inyong magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat ng yan makakaya natin dahil sagot tayo ni God. At ang ating question of the day, syempre inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Ano-ano ang mga ipinagpapasalamat mo sa Diyos? Ganun lamang po yun kasimple. And I'm sure hindi po kayo mauubusan. Baka kulang pa po yung lugar or yung space sa ating live stream para ma-enumerate nyo po doon yung ating dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Pero please do share it to us at mamaya po ibabasahin ko. At dahil katuwang po natin ng MX3, 5 ang pipiliin po natin magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Yes! May kasama po yan kompleto. Of course, nandyan po ang MX3 Coffee Mix, ang MX3 Tea, ang MX3 Capsule, at hindi po mawawala ang Holy Bible or ang ating Daily Bread. Ang MX3 Capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Tamang-tama po ngayon, nakikinig kayo sa amin, nakatutok po kayo sa amin, whether nakikinig kayo sa radyo or sa nanonood kayo sa FB, sabay-sabay po tayo magkape or magtsaa. Ako po, tsaa ang aking kasi kumain po tayo ng dessert, so kailangan natin ng pampababa ng kabusugan. So yan, mag-MX3 tea po tayo. At pag-usapan na nga po natin to, ano ba ang kahalagahan na binibigyan natin ng pansin o hindi tayo nakakalimot na maging grateful sa Panginoon. Kasama na po natin live via StreamYard si Pastor Bong Saking Jr. ng Christ Commission Fellowship. Magandang hapon sa iyo, Pastor Bong. Ay, nakamute. Pastor Bong. Ayan, magandang hapon po sa inyo, mga Cheryl, at ganoon din sa iyo mga taga-subaybay. Magandang hapon. Grateful po kami na nandyan ka, pero malungkot ako kasi wala ka dito sa tabi ko. Hindi kasi katatapos din ang meeting ko sa kabila. Kaya, but thank you. Thank you po for making time. Yun nga po, gratitude, yung pagiging grateful ang gusto nating tutukan ngayon. Napakadaming blessings na dapat nating ipagpasalamat na minsan ay nakakalimot tayo. Pero kapag sinabing gratitude, Pastor Bong, ano po ba ang ibig sabihin nito in general sa konteksto po ng Biblia? Actually, ang gratitude is an expression of thanks, no? In response sa blessing, sa protection, sa pagmamahal ng Diyos, at maging sa lahat ng bagay na hinahayaan niyang mangyari na maaaring masabi nating blessing in disguise. No? Kasi minsan, yung pangyayari, akala natin hindi blessing. Nakasuot kasi ng problema, nakasuot ng painful na sitwasyon. Pero tayo naman, itong grateful na to is an attitude na nagsasabi tayo, salamat Panginoon Diyos, dahil lahat ng bagay na inahayaan yung mangyari ay laging ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Iba po, Pastor Bong, iba ba yung pagiging grateful sa pagiging thankful?
And actually, halos sila, pagiging thankful is an expression of being grateful eh. So, like ka nagpapasalamat, no? Kaya grateful normally, ina-attribute na sa attitude, na ito yung naging part of your nature na, ng pagkatao mo na. Kaya gratitude, tapos expressed in being thankful. Kanina nabanggit mo yung blessing in disguise. Meron kasing mga masasabi natin na parang hindi natin ine-expect or hindi yun yung gusto nating maging resulta. Pero, akala natin, unang reaction natin, to naman si Lord, di pa binigay, oh. Tapos, at the end of the day, marirealize natin, wow, blessing in disguise pa bala yung nangyari. Diba? Yes. May mga ganun. Ako naalala ko, may I just share this, during the pandemic, sabi ko nga po, sa akin, sa buhay ko, ang pandemya ay blessing in disguise. So much realization. The more ako naging closer sa Panginoon, the more na parang talagang it was God's way of hep, hinto muna. Ayan, diba? Hinto muna tayo. Pause. Pahinga muna kayo lahat. Kumalma muna kayo lahat. Kalma lang kayo. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Yung ganon, gusto niyang iparamdam sa atin yon para ma-realize natin, masyado tayong busy sa mga material na bagay, sa nangyayari, sa kamunduhan natin, na nakakalimutan natin na kung bakit tayo nandito ay dahil sa Kanya at may kanya-kanya tayong role dito sa mundo na gusto niyang magampanan. Na lahat tayo, karamihan sa atin, because we're all sinners, talagang sumasablay ng sumasablay. So sabi niya, teka muna, siguro, pause muna nga tayo lahat, kalma muna tayo lahat, para magkaroon tayo ng peace of mind, ng joy talaga, ng peace lang. Alam niyo po, itong pandemyang to, I'm so grateful na sabi ko nga, oo, pandemya, nakakalungkot na maraming taong naapektuhan at nawalan ng trabaho. Hindi ako nagpahinga, Pastor Bong. Talagang tuloy-tuloy po ang trabaho, and at the same time, nakabalik pa ako sa prime time doing the news. So sabi ko, yes, blessing in disguise. But then again, I'm grateful na naging bahagi ako ng isang Bible study group, no? At yes, hindi lang, kasi minsan yung focus is, wow, may trabaho ako, ito, mas maraming blessing. Pero wait, ano ba yung purpose ni Lord kung bakit ka binigyan ng blessing, ng more blessing? Yes. Diba? May purpose yan. It's to share it. Hindi mo para kamkamin lang, diba? Or sarilinin. Ginagawa lang niya tayong tool. So may mga ganong blessing in disguise na dapat mag-pause tayo and mag-reflect na bakit nga ba? Bakit nangyari yon? Then marirealize natin, oo nga, tama si Lord, hindi nga dapat. Pag hindi natin nakukuha. May mga bagay na minsan para ang hirap ng pinagdaanan mo, pero yun pala yung nagpatibay sa'yo as a person. Totoo. Di ba kasi ngayon, pansin ko lang, naalala ko tuloy yung paru-paro, di ba? Yung nandun siya sa loob ng cocoon. Nung lumalabas, na hirap. Tapos tinulungan ng bata, binuksan. Hindi na makalipad kasi nga hindi niya alam na yung process ng paglabas na habang nahihirapan yung paru-paro, nagsesekret yun ng mga bagay sa kanyang pakpak para maging matibay, no? Maging malakas. Ngayon, ganun din sa atin. Madalas ko naririnig to sa mga magulang na yung hirap na dinaanan ko, hindi ko to padadaan sa anak ko. Kaya nagtataka ako, maraming mga bata ngayon, ang hina pagdating sa pagsubok. Ngayon ako nakakarinig ng mga dami nagpapakamatay, madaming naduhulog sa depression. Pero noong panahon ng mga nauna sa atin, na ang buhay ay napakahirap dahil isip paano sila magsusurvive. Hindi lang naisip yun Naisip nila, parang unat na unat yung kanilang mga pagkatao na saan nahubog yung kanilang mga emosyon, isip, na hindi sila agad sumuko, sila ay lumalaban. Kaya yun yung sinasabi ni James consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Bakit? Kasi knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect, complete, lacking in nothing. Di ba? Sarap nun.
Oh, wala akong kulang. Kaya minsan yung mga ganyan, blessing in disguise, na akala mo problema, akala mo pahirap, Mm. pasakit, wala, blessing yun at the end, di ba? Mhm. Kasi nabomold ka into a person that God wants you to become. Mhm. It's just konting push, pinupush ka lang niya, kaya mo yan, I want you to be stronger. Ganun ang sinasabi sa atin. Pero minsan, ayan, guilty tayo na pinanghihinaan na tayo ng loob na kini-question pa natin, bakit mo ako ginaganito? Bakit naman tama na? Pwede na ako, okay na to, pagod na ako. 'Di ba? Pero actually, hindi naman sabi nga, lagi nating sinasabi at inuulit-ulit, paulit-ulit nating naririnig na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi natin kaya. Yes, Lahat amen. kakayanin natin. So ito po, whether blessing in disguise or talagang non-stop Bless. blessings, Pastor Bong, sa paanong paraan po natin maipapakita yung pagiging grateful po sa Panginoon? Ayan, napakagandang tanong yan, ano? Kasi noon sa Old Testament, most of the time, hindi sila basta nagsasabi lang ng thank you. Mhm. Pinabubuhay nila ito, pinakikita nila ito sa kanilang gawa. For example, if you are grateful sa trabaho mo, you give your best. Mhm. You give talagang talaga yung galing mo, i-contribute mo sa trabaho na yon. Kasi grateful ka na may trabaho ka, di ba? Parang yan maraming tao magpe-pray ng trabaho. Nung may trabaho na, ang nagpe-pray na silang umalis at mag-resign. Di ba? Mm. Bakit? Mm. Hindi na grateful. Kasi naisip nila, parang ang hirap naman itong trabaho na ito. Pero kung if you are grateful and you're full of thanksgiving in your heart, na teka muna, bigay ito ng Diyos sa akin. So I will give my best to this work. And ito yung aking paraan of giving thanks. Di ba? Hindi na issue yung malupit yung boss. Hindi. You were given a job by God Himself. And He will reward you. Yung promotion, yung sweldo, hindi yan galing sa boss, galing yan kay God. Kaya you need to be thankful. Di ba? So ganun din sa parents. If you are thankful sa parents, honor them, respect them. Instead of just saying ay, thankful po ako sa iyo, mami. Kailan mo sasabihin? Pag patay na. Minsan patay na, saka lang sasabihin. Hindi, ngayon pa lang, pakita mo by respecting them, listening to them, ba, asking them advice before doing something. Kasi thankful ka din doon grateful ka din sa kanilang mga wisdom, di ba? Mhm. Minsan, wag mo kaming turuan, matanda na kami. Hindi, dapat naintindihan mo, may parents yan, may blessing din sila sa'yo. So yun, kung grateful ka sa sasakyan, ingatan mo yung sasakyan. Grateful ka sa sinasakyan mo, ingatan mo yung mga nakakasabay mo. Yung ganun ba, you have to show it, don't just say it. Mhm. Kasi sometimes words are cheap daling Mhm. sabihin, pero dapat isabuhay mo, i-action mo. Parang ganyan. For example, sa Pilipinas, are we thankful for the country? Minsan, puro reklamo tayo Oo. Keso ganito, pero hindi ka ba nagpapasalamat na kahit sabihin na natin hindi perfect yung government, at least may government to govern. Di ba? Kasi isipin mo yung bansang walang gobyerno. Wow, ang sakit sa ulo nun. Anarkiya yon. Ang gulo nun. Di ba? Yung walang batas, walang Minsan, galit tayo sa mga traffic enforcer dahil hininto tayo. Pero just imagine kung wala sila. Di lalo ang gulo nun. Walang sinusunod na batas trapiko. So, we need to be thankful. No? Pasalamat tayo by saying, God, thank you. And at the same time, I will respect these people. I will pray for them because I am thankful for giving them to us. Yan. So, Mhm. important. At yun din, ganun din tayo. Kung ganun yung sinasabi nyo, Pastor Bong, na kung paano natin papakita sa ating magulang, sa ating kapwa, ganun din sa ating Panginoon. Diba? Yes. Susundin natin. Hindi pwedeng, uy, thank you Lord, ang bait-bait nyo po talaga, salamat po. Talagang you always provide. Pero sinusunod ba natin kung ano yung pleasing sa mata niya? Baka naman nagiging sinasabi nga natin, dinarasal nga natin, kasama yun sa dasal natin, yung pagpapasalamat or being grateful. Pero sa kalahati naman, sablay ka, parang laging yung yung 'di ba, yung may pakinabang. So, doon po at pag ganyan, pag sanay tayong maging grateful sa Panginoon,
Pastor Bong, na ipapakita natin yung respeto, sinusunod natin kung ano po yung naaayon sa kanyang teachings, ano? Paano Tsaka, natin... go ahead. Go ahead, Pastor Bong. Saka, we are also looking on our contribution to make things better. Kasi siyempre, thankful tayo, di ba? So dahil thankful ako, ngayon, anything that I can contribute, ibibigay ko. Di ba? Parang pag thankful ka sa isang event, at nag-request sila ng, let's say, donation, parang yes, willing ako to donate, parang ganyan. So you need to contribute. Yan isang way of expressing also our gratitude. Tapos, pag nagawa na natin yon, yung pagiging grateful sa Panginoon, ano yung epekto nito sa atin? Yung pagiging grateful po sa Panginoon. Nako, unang-una, yan kasi siyempre, who honors God will also be honored. Kasi isang honoring yan sa Diyos. And sabi ni Lord, pangako niya, yung mga nag-o-honor sa Kanya, ino-honor niya din Kaya binibless niya din lalo yung tao na thankful, di ba? Parang kahit sa magulang, kapag nagbigay ka sa anak, grabing thankful siya, grateful siya sa binigay mo. Parang you all the more want to bless that, yung bigyan pa yung anak mo. Pero yung mga hindi grateful, parang, akin na nga, kukunin ko na lang sa'yo, hindi ka pa thankful. Baka mawala pa yung bagay na meron ka. Yung binigay sa'yo, pwede pang bawiin sa'yo dahil sa hindi ka grateful. Parang yan. So, hindi ka rin mapagkakatiwalaan kasi pag di ka grateful Kaya, biruin mo yon. Sabi ng Lord, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka pa sa malaking bagay. Mas malaking bagay. So, tapos, bukod pa doon, alam nyo ba, sa pag-aaral, yun daw mga grateful na tao, mas malusog kaysa sa mga hindi. Magaan kasi lagi lang nakangiti, kalma lang, relax lang. Yes. Oo. Parang saka at dali na makisama sa ibang tao. Yes, chill lang, chill. No, Pastor Bong. Pag lagi tayong grateful kasi nga nakikita natin, na-appreciate natin. Again, whether maganda or hindi, minsan hindi, or hindi nga naaayon sa we're hoping for or gusto na atin, pero grateful ka pa rin. Iba yung epekto sa'yo. Iba yung paano ba? Yung itsura mo. Yung ngiti mo, 'di ba? The radiance, yung epekto mo rin sa tao. Tsaka epekto sa katawan mo, sa pag-iisip mo, sa mga tao sa paligid mo, iba May go ahead. Trabaho mo, apektado. Lalo ka mapopromote pa niyan. Kasi grateful ka May mga kwento po ba, Pastor Bong, sa Biblia na nagpapakita po ng divine gratefulness? Yes. Actually, napakalawak niya when it comes to divine gratefulness. Yung unang-una, thankful ka sa Diyos kasi everything you have right now comes from God. No, isipin natin, we don't deserve everything we have. Pag inisip mo, parang pinanganak tayong wala And the mere fact na meron tayo kahit kaunti, yun pa lang sobrang blessing na sa Diyos yun. So, that's something we need to be grateful about. Yung mga taong binigay sa atin ng Diyos, we need to be thankful to God for them. Di ba? Ang mga kasama natin sa trabaho, minsan asar pa tayo minsan sa kanila dahil seemingly they do not meet our standards. But sa totoo lang, maging thankful ka, merong pang taong kasama ka sa napakakatuwang mo sa buhay. Yung lahat yan blessing, asawa, blessing, yung anak, blessing, boss, blessing, yung mga tauhan, blessing. Yan ay dapat ipagpasalamat natin. Kaya tuwa ako si Paul, for example, sa Philippians chapter 1, nung binabasa ko, tuwan-tuwa ako, sabi niya, I thank my God in all of my remembrance of you. Yung bang lagi niyang inaalala, ano yung mga ikapagpapasalamat niya sa Diyos. Instead of focusing on the negative side of the person, ang iniisip niya, yung mga magagandang alaala, yung mga masasayang tagpo, yung mga magagandang bagay na ginawa. Kaya sabi niya, and besides, always offering prayer with joy in my every prayer for you all. Isipin nyo, kung ipinagpe-pray natin mga kasama natin, pinagpe-pray natin mga taong dinadala ng Diyos sa atin, na may pasasalamat,
it affects our attitude, it affects our mindset, it affects our feelings. Kasi kung ano inisip mo, apektado pakiramdam mo eh. Obviously, it will affect your action. Di ba? Ang sarap nun. So yun, thankful tayo about those things. And yung buhay pa natin. Di ba? Kasi pag iniisip ko, may mga babies hindi na nga lumaki eh. O matay na sa sinapupunan pa lang. But for us to be born, for us to at least witness yung creation ng Diyos, thankful na tayo. Kunyari, yung ating paraan, paano yung maging makakita tayo, maging thankful tayo dahil yun ang hinahangad ng mga bulag. Yung makapagsalita tayo, nakakapag-communicate tayo, maging thankful tayo dahil yun din ang hinahangad ng mga pipe. Di ba? Yung makarinig tayo, maging thankful tayo dahil yun ang hinahangad ng mga bingi. Meron tayong anak, magpasalamat tayo dahil yun ang hinahangad ng mga mga barren, di ba? Yung mga hindi magkaanak. So sa madaling salita, whatever we have, maging thankful tayo. Yung iba naman, paano ako kung ako yung bulag? Maging thankful ka kasi you still have some feelings where you can recognize things na mas sharper than those who could see. Minsan nga, mas nakakakita yung bulag kaysa sa mga nakakakita talaga eh. Di ba? True. Appreciate maraming bagay. So, maging thankful tayo. Ayan. Sabi nga nila, paano ka naman kung ikaw yung may utang? Paano ka magiging thankful? Salamat ka na hindi ikaw yung pinagkakautangan, na hindi ka mabayaran. Di ba? Meron laging yung brighter side. Always look at the brighter side. At merong itinuturo sa atin ng Panginoon sa bawat pinagdadaanan natin or nararanasan. Sa ating pagbabalik, Pastor Bong, pag-usapan natin kasi siyempre magtatanong, paano naman yung maraming dagok sa buhay, di ba? Dapat pa rin ba maging grateful? Para daw napakalaking challenge naman maging grateful nun. Yung mga hindi ba pinagpapala, yun daw ba yung mga taong hindi grateful? Ilan lamang po yan sa gusto nating talakayin. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan, mga kapatid. At ang ating question of the day, ano-ano ang mga ipinagpapasalamat nyo sa Panginoon? Share nyo po sa amin, i-post nyo po yan sa ating live stream at mamaya po pipili po kami ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's questions, MX3 capsule's main ingredient Santone has alpha, beta, and gamma phytonutrients. Can prolonged use of the said supplement damage one's kidney or liver? Ang pangunahing sangkap ng MX3 capsule na Santone ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. Dumaan ito sa pag-aaral para malaman ang potensyal nitong epekto sa kalusugan ng ating kidney and liver. May ilang pag-aaral na sumuri ng beneficial properties of alpha, beta, at gamma nutrients. Halimbawa, isang pag-aaral na ginawa ng Journal of Ethnopharmacology noong 2018, they explored the nephroprotective properties of Santones. Ibig sabihin po ng nephroprotective ay hindi ito nakakasira ng kidneys or liver. This study suggests that alpha, beta, and gamma nutrients may have positive effects on the liver and kidney health. But further research is needed to fully understand the implications for humans. It is recommended to consult a healthcare professional, specifically a registered nutritionist dietitian, before starting any dietary supplement regimen. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. At kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. At ang ating question of the day, ano-ano yung mga ipinagpapasalamat nyo po sa Panginoon? Share nyo po sa amin yan. I-post nyo lamang po sa ating live stream. At mamaya po ipipili tayo ng 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. At kasama pa rin po natin si Pastor Bong Sakin Jr. mula po sa CCF. Ito na nga, Pastor Bong, paano naman yung maraming dagok sa buhay? Baka sabihin nila, napakahirap po maging grateful kung ganito naman kaliwat kanan or sunod-sunod naman itong mga dagok sa buhay.
Opo. Kaya ito maganda, no? Sa 1 Thessalonians 5:18, sabi niya, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus." Hindi naman niya sinabi for everything give thanks eh. Sabi niya, in everything. In other words, even in the midst ng ganyang mga dagok sa buhay, magpapasalamat tayo dahil hindi pa natin alam kung ano yung end in mind ng Diyos why He allowed it. No? Kasi sabi naman niya, all things work for good for those who love God, di ba? And walk according to His purpose. Kapag maliwanag sa atin na mahal natin ng Diyos at yung dahilan ng Diyos, o lumalakad tayo ayon sa layunin ng Diyos, di man natin maintindihan lahat ngayon, pero magpapasalamat na tayo. Yes, di ba? Lord, yes. salamat po. Alam ko, wala kayong pinahintulot na bagay na mangyari, hindi ko ikabubuti. Halimbawa, si Joseph, biruin mo, binenta ng sariling kapatid. Di ba? Ayon sa Genesis. Binenta ng sariling kapatid, naging katulong, naging thankful siya sa Diyos, naging masipag siyang katiwala ni Potiphar. Ngayon, yung asawa ni Potiphar, nagkagusto naman sa kanya at inaakit siya at niyayaya siyang magsiping sila. Pero hindi ito bilang pasasalamat ni Joseph sa Diyos at pasasalamat niya din doon sa kanyang posisyon. Sabi niya, hindi ko magagawa ang gantong kasamaan o gantong kasalanan laban sa Diyos. Kasi alam niya, galing sa Diyos yung trabaho, galing sa Diyos yung posisyon. Kaya sabi niya, hindi ko ito magagawa sa kanya. So, naman siya, binalingan naman siya ng asawa. Ang ginawa, sinabi na siya naman ay nagtangkang manggahasa sa kanya, ang asawa ni Potiphar. So, nakulong naman siya. So, doon, makikita mo, paano ka magpapasalamat doon? No. And yet, si Joseph, thankful siya. Alam bakit? Kasi, napagkakatiwalaan siya maging sa loob ng katkulungan. Kaya pinagkatiwala sa kanya ng warden yung mga bilanggo. No, alam nyo, dumating ang panahon na siya ngayon ay tinawag ng paraon para ipaliwanag yung kanyang napanaginipan. At doon siya naging punong ministro ng Ehipsyo. So, at doon talaga naligtas ang maraming tao. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot sa akin, sabi niya. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Ehipsyo, kundi ang Diyos upang maligtas ang maraming buhay. So, yung sitwasyon, yung dagok, magpapasalamat ka na sa Diyos, kaya nga tawag doon sacrifice of thanksgiving. Para bagang, kahit na hindi maganda yung pakiramdam mo, nagpapasalamat ka. Kasi God knows what He is doing, and God did not allow anything to happen to us na makakasama sa atin dahil mahal natin siya at lumalakad tayo ayon sa kanyang layunin. Iyon. Okay. So, salamat tayo sa Diyos. And again, di ba, Pastor Bong, babalik-balikan natin palagi yung kahalagahan ng matatag na pundasyon ng ating faith. Yes, no? Oo. Yung tatag. Salamat kung walang Diyos. Oo, yung faith natin and gaano natin siya kakilala. Dahil pag kilala mo ang isang tao, 'di ba? Ang Panginoon, parang sa isang tao, 'di ba? Parang minsan kahit sumasablay dahil nandoon na alam mong itong taong ito ay ayaw kang mapasama. Kahit na nahihirapan na or struggling pa rin. Nandun naniniwala ka, hindi naniniwala ako sa taong to may mangyayari at may mangyari, lalo na sa Panginoon. Amen. At yun, naalala niyo, Chef, diba? Kahit sa mga magulang, saan ang higpit nila, diba? Oo. Parang iinis tayo. Pero bandang huli, nagpapasalamat tayo na dahil sa kanilang pagdidisiplina sa atin, naging mabuti tayong tao. Naging matino yung ating pagtatrabaho, ating ugali. Naalala ko may isang batang ganyan, no? Lagi siyang pinapagalitan ng tatay niya kasi pinapaayos lagi yung kama, pinapaayos lagi yung mga gamit. Sabi niya, ilagay mo lagi sa tamang lugar. Ngayon, sabi niya, nag-a-apply na siyang trabaho. Sabi sa tatay niya, talagang nagdesidido na ako magtrabaho para makaalis na ako sa impyernong bahay na ito. Yun ang sinasabi niya. Pagdating niya doon sa opisina, pag mag-i-interview sa kanya, nakita niya nakakalat yung mga magazine, magulo yung inayos niya. Nung siya na yung tinawag, nakikita pala siya sa CCTV. Sabi sa kanya magkano ang gusto mo? Hindi pa siya ini-interview. Ang tanong na kagad sa kanya, magkano ang kanyang gusto?
Sabi niya, hindi niyo pa ako tinatanong eh. Nakita na namin yung ugali mo doon sa CCTV, kaya gusto namin, ganyan ang nagtatrabaho sa amin. So to make the long story short, natanggap yung bata. Pag uwi niya, iyak siya ng iyak, niyakap niya yung tatay niya, sabi niya, Tay, salamat po sa training niyo sa akin. At naging natural sa akin lumabas na ayusin yung mga gamit doon, kung kaya natanggap po ako sa trabaho. Di ba? So yung mga bagay na yun, parang sa una, ang sakit sa atin eh. Pero the end of the day, it's yun yung tinatawag natin blessing in disguise. At this point naman, Pastor Bong, may makakausap po tayo na ang dami rin pinagdaan ng mga dagok po sa buhay, pero nananatili siyang grateful po sa Panginoon. Kasama natin sa linya ng telepono si Miss Josephine Balahadya. Hi, Miss Josephine. Hi po. Good afternoon po. Good afternoon. Ilang taon ka na at ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay? 64 na po ako this coming October 17 po. 54. 64 po. 64! Opo. Oy, 64. Ay, okay. So, ano po ang ating pinagkakaabalahan sa buhay? Nasa bahay lang po ako, ma'am. Bahay lang muna. Pero, Opo. okay, nung 2017, this like 7 years ago, Opo. ay may malaking pagsubok ang dumating sa buhay mo. Kwento mo nga sa amin, i-share mo nga sa amin, Josephine. 2017 po na diagnose ako ng breast cancer stage 3B po. Tapos, hindi ko po alam kung paano ko malulusutan. Sabi ko, pina-question ko po si Lord. Sabi ko, Lord, bakit sa akin pa ako dumating to? Ngayon po, pinabalik po ako sa PGS. Hinemo po muna ako. Hinemo ako ng 8 session po bago ako inopera. Pagkatapos ko po ng opera po, niradiation po ako. Siyempre, financial po. Tapos pamilya mo, nalulungkot ako. Lahat na lang po. Bakit sabi ko sa akin pa dumating? Yung ganito. Parang nawalahan na po ako ng tiwala po sa sarili ko. Tapos pagkatapos ko po na opera, follow-up check-up po, na na infection po yung yung opera ko dito sa left side po ng breast cancer, sa left side ko po. Hanggang sa natagpuan ko mo na sa bahay lang po ako, nagkulong po ako eh. Sabi ko, tinatanong ko baka ito ng katapusan ko, nawalan ho ako ng pag-asa talaga. Kasi siyempre pamilya ko na epektuhan din, maghanap buhay. Ako na lang inaasikaso. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. One time nga, hinanap ako ng isa kong kaibigan. Sabi ko sa kanya, sabi niya, hinahanap kita. Pero siya, Christian na po sila, nagba-Bible pala po sila sa Kalumpang. Ngayon, sabi niya, halika sasamahan kita. Pero pa ho ako, kulay violet po yung kulay ko eh. Parang katapusan kasi tawag nila sa akin ng doktora ko. Ay, buhay ka pa? Parang may taning na po yung buhay ko eh. Tapos sabi ko, doktora, ito lang po ang kilala kong manggagamot sa buhay ko, hindi ako pababayaan. Tapos sabi ng kaibigan ko, kumari ko yun, nasa Australia na ngayon, si Maring Ana. Sabi niya, halika, gusto mo sumama? Sabi ko, saan? Magba-Bible tayo. Sabi ko, sige, gusto ko yun. Ay, dinala niya ako doon. Tapos, pinakilala niya ako sa kay Pastora Divine. Sabi ni Pastora Divine, sige, pagpe-pray over ka namin. Pero may kasabay din po ako na cancer din po. Nawala siya talaga. Sabi ko, ako isa lang pinakapitan ko si Lord lang talaga. Alam ko, pagagalingin niya ako eh. Ganun ang ko sa kanya. Sabi, sige. Hanggang ngayon po, nagpapatuloy po ako nag-church po ako sa GTM dito sa Cubao, sa 15th Avenue. Pinag-pray over po ako palagi ng mga pastor at saka pastora ko. Sabi sa akin, alam ko, kiniklaim ko na yon kay Lord, the Holy Spirit, sabi ko, alam ko, pagagalingin niya ako. Hanggang ngayon po, nagpapacheck up pa rin po ako sa PGS. Monthly, 3 months, hanggang 6 months ngayon. Hanggang sa huling ko po, sabi ko, Lord, alam ko, kinakapitan kita, makakasurvive ako. Itong 2023
November 21, 2023. Opo. Huling check-up ko, CT scan ko po. Cancer-free po ako. Kaya alam ko pagagalingin ako ni Lord. Yun lang po yung faith ko talaga kay Lord. Buhay po si Lord. Mhm. Amen. Nakakakilabot naman yung kwento, Opo. no? Talagang kailangan mo talagang nakakapit ka talaga, no? Talagang Opo. kailangan mong kumapit. And especially, hindi madali sa'yo. You were only 43 years old nung Opo. ito tamaan ka. May 4 kang anak. Opo. So, si Lord naman, di ba ganun, Pastor Bong? Kahit na kini-question natin siya, pag sinasabi, Opo. bakit naman ganito, Lord? Kalma lang din siya eh. Kalma. Mhm. Hindi tayo sinasagot ni Lord na, kini-question mo ko o eto, palalalain ko pa. Hindi eh. Parang pinababayaan niya tayo yung pagtitiwala din ng Panginoon sa atin na naniniwala ako sa iyo, anak. Maiintindihan mo kung ano tong ibinigay kong pagsubok sa iyo. Mhm. Ganun siya eh. Ganun siya kumausap sa atin, no, Pastor Bong? Ang maganda sa Kristyanismo, sa totoo lang, kahit ano pang pananampalataya, laging kailangan makinig ka lang sa Diyos. Hindi ka pwede magreklamo. Pero sa Panginoon, you can express your what you're feeling. Kasi tatay natin siya eh. Kaya nga sa prayer, our Father, di ba? Kasi tatay natin siya. So, tay, ba't ganito? Ba't ganito nangyayari sa akin? So, hindi niya yun iti-take against us. Di ba? May iba natatakot. Naku, masamang magtanong kay God, hindi tatay natin siya. Hindi naman natin siya dinidisrespect eh. Nagtatanong tayo. We are just being honest with what we are feeling. And our God and our Father is very much willing to listen to us. Yan. Amen. Siguro, yung na lang natin, Josephine, yung dumadaan, iba't iba yung mga pagsubok, dagok sa buhay natin. Lahat ng tao dadaan at dadaan dyan. At hindi rin biro yung iyong pinagdaanan. Anong payo mo sa mga naranasan din yung ganitong yung struggle sa buhay or challenge sa buhay? Ang mapapayo ko lang po, ma'am, sa kanila, lakasan lang nila ang loob nila, at saka wag umapit lang sila sa kay Lord. Palagi sila mananalangin. I-surrender nila lahat ng problema, Lord. Amen. Totoo. Alam ko, ikaw ang nakakaalam sa buhay ko. At saka alam ko, pinagaling mo na po kami. Lubos-lubusin nyo na lang po, yun ang aking panalangin sa kanila po. At saka, kailangan araw-araw magbuklat tayo ng Bible kasi yun ang yung pinaka-golden verse of Bible po, yung John 14, John 16, verse 14 po, ang pinangahawakan ko palagi. Yun ang payo ko sa kanila. Talagang nakasan nila ang loob nila, huwag sila bibitaw kay Lord. Palagi araw-araw isusurrender nila ang problema nila. Nga si Lord lang ang makakatulong sa kanila, wala nang iba. Kasi siya ang pinakadakilang manggagamot. Kasi ako nga sinabihan na nga yung kabilang kamay ko na mamaga dahil dito sa opera ko. Wala na daw kung magagawa yung doktor, sabi sa akin, wala na kung kami magagawa dyan, walang gamot dyan. Ang sagot ko naman sa doktor ko, mayroon pa ako isang natitira manggagamot. Yung itaas ko, si Lord na lang ko. Alam ko si Holy Spirit, hindi ako pababayaan yan. Gagaling at gagaling ko ako. Kaya, nung bumalik ako, sabi sa akin, congratulations, Merry Christmas, Mary, kasi cancer survival ka na. Oo, yun ang kaya yung sinishare ko sa mga kasama ko, nakasan yung loob, kasi kapag manghina ka, nandiyan naman si Lord eh. Palagi ka ginagabayan, palagi ka sinasakluluhan, nandiyan ka sa lahat ng oras, basta sumawag ka lang sa Kanya. Hindi ka pababayaan nun. To God be yun the lang po ang glory. masishare ko sa kanila. Thank you, Miss Josephine. Thank you, Josephine Balahadya. Thank you for sharing your story po sa amin, and God bless you always. Salamat po. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Oras natin mga kapatid, 10 minutes before 5 p.m. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim, at kasama pa rin po natin si Pastor Bong Saking Jr. At dito na po ako sa mga komento, Pastor Bong, ng ating mga kapatid. Ito po. Ating netizen, dito na. Unahin ko si Lilia Langit. Thank God sa hiram na buhay, sa lakas at sa mga biyaya para sa buhay. Salamat. Si
Januaria Portez Adan. Nagpapasalamat po ako araw-araw na binibigay niyang buhay po sa akin at sa pamilya ko. Nagpapasalamat po ako sa paggabay araw-araw, lalo na sa aking mga anak na nag-aaral. Si Mimi Rose Alba Zaldivar. Salamat po Lord sa buhay na ibinigay nyo sa amin araw-araw at sa magandang kalusugan. Lakas ng katawan para humamon sa buhay araw-araw. Si Axel Dio Cariza, nagpapasalamat ako sa paggising araw-araw po. Kahit daming problema naman, nagiging matatag kami. Lalo na ngayon, umuupa kami. Trabaho ng asawa ko, construction worker. Kinakaya lahat. Naiyak ako pero ang hirap po talaga. Kapit lang, Axel. God provides all the time. Si Jonalyn Abulencia Fernandez, grateful pa rin po ako sa Panginoon sa kabila ng hirap ng buhay at sa dami ng mga tukso ay nakakaraos sa araw-araw kaming mag-anak at walang sakit o anumang mabibigat na problema. Kaya salamat sa Panginoon. Si Angelita Aguila, grateful po ako always kay God kasi isa ako sa araw-araw na gumigising pa rin at nakakasama ang pamilya ko at super grateful sa mga pagkakataon na walang-wala na ako pero may mga tao siyang pinapadala para magkaroon ng blessing. Amen. Si Reggie Atienza, binigyan pa niya ako ng second life para makatulong pa rin sa ibang tao. I think God has a purpose for me kaya gagamitin ko ng tama. Wala po talagang imposible kay Lord. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. Si Romy Ningas, nagpapasalamat ako dahil kahit napakalaki ng problema namin ngayon, nandyan si Lord na laging pinoprovide ng mga pangangailangan namin. Si Fredita Unating, ang dami, Pastor Bong, grateful po ako during pandemic, dun yung mother ko may colon, mister ko nagka-mild stroke, pero pandemic at ako lang ang mag-isang nagwo-work. Pero God is good, He provided our needs. Nakilala ko ang mga mabuting tao sa paligid at doon yung mga taong diniscriminate ako kasi isa ako sa naging COVID positive but it made me a stronger person. Si Avelina Escalona, papasalamat po ako ng sobra dahil mula nang maaksidente ang nanay namin, nabangga po siya, nabalian ng siko at balikat, blessings na maituturing na siya ay buhay pa rin anuman ang nangyari sa kanya. Bagaman tinakbuhan siya ng nakabundol sa kanya, yun ay pinagpapasa Diyos na lang niya dahil naaawa rin siya kung makukulong yung lalaki. Si Jessie Conde, una kong pinagpapasalamat kay God ay binigyan ako ng buhay kahit simpleng mananahi ako. May kahilingan po ako kay Lord na sana pagalingin po niya ang kanang mata ko na sabi ng doktor may katarata daw po. Nako! Ma'am Jessie, katarata, kayang-kaya natin yan. Diba? Alam niyo po, kung kayo po ay kahit kung kayo PhilHealth member or ito nga po, sabi niyo kayo mananahi, indigency lamang po, ang dami pong klinika na nagbibigay po ng libreng opera sa katarata. Kaya lang po, asikasuhin nyo lamang po, magtanong po kayo sa inyong barangay or magtanong po kayo sa munisipyo or kung gusto nyo po lumapit po kayo sa DSWD, kailangan nyo lamang pong asikasuhin yung mga papeles na kailangan nyo i-present, but you will be able to get a free cataract. Either maso-shoulder po yan ng DSWD or ng local government, pero marami rin po tayong mga doktor na nagsasagawa po ng libreng katarata, na opera sa katarata or pagtanggal ng katarata. Kaya nyo yan. Si Magenda Virginia Lagordo Ladaga, hi po, happy weekend. Grateful po ako kay God dahil may nag-alaga at nagpapakain sa akin kahit wala na akong trabaho dahil may sakit po ako. Higit po sa lahat, thankful po ako kay God dahil hindi niya po ako pinababayaan. Simula noon hanggang ngayon ay binigyan niya po ako ng buhay. Ayan, salamat po sa lahat ng nag-message po sa atin. Bago po tayo magtapos, Pastor Bong, i-announce ko lang yung ating mga winners ng gift pack mula po sa MX3. Congratulations, of course, Ma'am Josephine Balahadya, si Lilia Langit, si Januaria Adan, si Magenda Virginia Ladaga,
and Jessie Conde. Ayan po, kayo po ang ating winners ha. Kaya po mag-send po kayo sa akin, sa aking FB page. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming mapadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Ito mga kapatid, so much to be grateful for. Ano po? Ako kasi Pastor Bong, kahapon binati na nila ako, but I'm turning 50 next week. I'll be on leave next week So, ako sabi ko, hindi rin biro yung the struggles, ano? But totoo po na when you surrender everything to God, no po mga kapatid, ano man pong challenges or struggles ang ibigay po sa atin, kayang-kaya at mas madali po nating mahahandle ang mga bagay. So I'm so grateful with, sabi ko nga, yung makatungtong ka ng 50 years, ang laking bagay na po yan, ano? At nang may maayos na kalusugan, may trabaho, so much to be grateful for. At ang isa sa pinagpapasalamat ko ay ngayong 50, at least pagdatungtungan ng 50, masasabi kong I have a good relationship with the Lord. And yun yung pagkakaroon ko ng stronger foundation ng aking pananampalataya at faith, ano? Things are easier to handle sa buhay, Pastor Bong. Napakadali. Parang kahit na, sabi ko nga, kahit hindi umaaya, nakita ko yung transformation ko, mga kapatid, na yung bugso ng damdamin mo, wala. Okay lang yan. Chill lang tayo, relax tayo. Teka, kalma muna tayo, isip tayo, bakit nangyari yan? Bakit hindi natin nakuha yung ina-expect natin? Because He will always provide. Just surrender everything to Him. Amen. Ayun po. Pastor Bong, pray na tayo. Tapusin na po natin ang ating episode ng isang dasal. Yes. Panginoon Diyos, maraming salamat dahil kayo ang Diyos na buhay, at salamat po na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami bigyan ng buhay na walang hanggan. Marami kaming pagsubok sa lupa, at bagamat ito po'y masinsan masakit, pero maraming salamat na hindi lang ito ang buhay namin. Meron po kaming buhay na walang hanggang inaasahan dahil kayo ang aming makakasama hanggang sa walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Salamat sa kabayaran ng aming kasalanan, Panginoong Jesucristo, na kayo po ay namatay sa krus para dito. At hinihingi po namin na patuloy yung pagpalain ng programang Sagot Kita, at tulungan niyo rin po, Panginoon, at pagpalain si Cheryl sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, at sa pagsalubong ng banibagong taon sa kanyang buhay, ito po'y maging lalo pang maging mabunga at maging kalugod-lugod sa inyo. At sa mga nanonood na dumadaan sa iba't ibang uri ng suliranin, kayo po ang magbigay talino sa kanila at kalakasan at lahat ng pangailangan, kayo po ang mag-provide upang matawid nila ang mga pagsubok na ito ng iyong pangako. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. 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 Thank you, Pastor Bong. Salamat po sa oras. We'll see you soon. Marami pong salamat, mga kapatid.